Hindi nila alam kung gaano sila katagal naghintay. Hanggang sa tuluyang mamatay ang ilaw sa loob ng emergency room at kasunod nito ay bumukas ang pinto at lumabas doon ng doktor. Mabilis silang nagsilapitan dito. Dok, kamusta ng lolo ko? Kagad na tanong ni Carter dito. Sa halos araw-araw nilang magkasama ni Carter ay palagi itong kalmado. Ngunit sa mga oras na yon, ayun pa lamang ang unang beses na nanginig ang boses nito. Mugto ng mga mata ni Jocelyn dahil sa tuloy-tuloy na pag-iyak. Lahat sila'y pare-parehong naghintay ng sasabihin sa kanila ng doktor. Hanggang sa nagsalita na nga ito na halos ikapanghina nila pare-pareho. Hinubad nitong suot ng face mask at malungkot na tumingin sa kanila. Pasensya na po pero ginawa na po talaga namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi na siya magtatagal at gusto kong magpaalam na kayo sa kanya habang may oras pa. Sabi nito sa kanya. Biglang nanghina si Jocelyn nang marinig niya ang sinabi ng doktor at hindi niya maiwasang. Hindi mapakagat labi at pinigil na lumabas ang kanyang mga paghikbi. Bakit? Paano nangyari yon? Bakit kailangan mangyari ang bagay na to ngayon? Kanina bago sila umalis ay mukhang okay pa naman ito. Pero ngayon bakit ganito na kaagad? Parang isang panaginip lamang ang lahat at napakahirap paniwalaan. Ayaw niyang paniwalaan ito. Pumasok sila sa loob ng emergency room at nakita nila itong nakahiga sa hospital bed at nakapikit ang mga mata nito. Sabay-sabay silang pumasok at nanatili silang nakatayo sa tabi nito at hinintay nilang magmulat to ng mga mata, ngunit bigla na lamang kumatok ang isang nurse na may bisita raw sa labas na isang babae. Kaya kagad na lumabas ang kanyang biyanan na lalaki upang tingnan ito at pagkatapos ay dali-dali din naman silang sumunod dito palabas. Ang babae ay may makapal na makeup sa mukha at napansin niya rin ang mahahaba nitong mga kukong naka-gel polish pa. Nakasuot din ito ng mataas na takong at kulay pulang damit. Bagamat hindi niya kilala ito'y nahulaan na niya kagad kung sino ito. Dahil sa paglapit ng biyanan niyang lalaki dito. Marahil ito ang babae nito o mas tamang sabihin ng kabit nitong babaeng yon. Bakit ka nandito? Agad na tanong ng kanyang biyanan na lalaking si Arman at bakas ang galit sa mukha nito. Biglang nalukot ang mukha ng babae. Nabalitaan kong nasa ospital si Papa at nag-aagaw buhay siya. Siyempre bilang isang manugang niya, kailangan ko siyang bisitahin. Hindi ba? Sabi nito dito. Samantala'y hindi naman pinansin ni Leticia ang sinabi nito tungkol sa pagiging manugang nito. Umalis ka na ngayon din at ayaw kitang makita. Walang emosyong sabi ng kanyang biyanan na lalaki dito. Akmang magsasalita sanang babae na bigla na lamang nagsalita si Carter. Napasulyap siya sa mga bodyguard ng kanilang pamilya na nakabantay sa labas ng emergency room kanina pa at pagkatapos ay nagsalita. Ilabas niyang babaeng ito dito ngayon din. At kung maaari ikulong niyo muna siya sa isang lugar, yung hindi siya makakalabas at wag na wag niyo siyang palalabasin hanggat sa hindi ko sinasabi. Malamig na utos niya sa mga to. Habang nagsasalita siya kanina ay nakatingin siya sa kanyang ama at niwala naman itong reaksyon. Sa sinabi niya kaya isip-isip niya pumayag ito sa sinabi niya. Nang marinig naman ng babaeng kanyang sinabi akmang manlalaban pa ito, ngunit mabilis na hinawakan ng mga bodyguard ang mga baraso nito at tinakpan ang bibig nito upang hindi makaagaw ng anumang ingay. Nang makaladkad na ng bodyguards, ito ay mabilis silang pumasok muli sa loob ng emergency room at eksaktong pagkapasok nila ay saka naman nagmulat ng mga matang kanilang lolo. Nang magmulat ng mga matang matanda, nilibot nito ang paningin sa kanilang lahat na nakapaligid dito. Nasa magkabilang kamay sila ng kanyang biyanan na babae at nakahawak sa mga kamay nito. Lolo, Papa, halos sabay nilang sabi dito. Nilibot ito ang paningin sa buong silid hanggang sa mapatingala ito sa mga ilaw na nasa taas at sa puting pintura. Doon siguro pumasok sa isip nito kung ano nga bang nangyari at kung nasan ito ng mga oras na yon. Lolo, nauuhaw ka ba? Gusto mo bang uminom? Agad na tanong ni Jocelyn dito. Tumango naman ang matanda. Kaya kagad niyang binitawan ng kamay nito at pagkatapos kumuha ng maligamgam na tubig at mabilis ding bumalik upang ibigay ito dito. Pinagamit na lamang nila ito ng straw dahil halos hindi na nito kayang bumangon pa. Pagkatapos nitong uminom ng tubig ay muli nitong inilibot ang paningin sa kanila at pagkatapos ay nagsalita. Huwag kayong malungkot dahil lahat naman ng tao ay dito pupunta. Isa pa'y matagal ko nang naihanda ang sarili ko kapag dumating ng tamang oras kaya handang-handa na ako. Mahinang bulong nito sa kanila. Walang sumagot ni isa man sa kanila hanggang sa muli na naman itong nagsalita. Carter, pwede bang lumabas na muna kayo ni Jocelyn?
dahil may gusto akong sabihin sa mga magulang niyo. Sabi nito na kagad naman itong kinatango. Kahit na hindi nila alam kung ano bang sasabihin nito sa mga ito, ay lumabas na lamang silang dalawa at sumunod sa sinabi nito. Pagkalabas na pagkalabas lang nila ay bigla na lamang niyang nakita isang tao na hindi niya gustong makita. Mabilis nang nakalapit sa kanila habang nakaupo sa wheelchair nito katulad ng dati. Baka sa mukha nitong pag-aalala, puno ng pawis sa mukha ni Carter kaya malakas ang kutob ni Roxanne na may hindi magandang nangyari sa lolo nito. Carter, kamusta si lolo? Nang matanggap kong balita kaagad ako nagpunta dito, sabi nito. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Paano mo nalaman na sinugod dito sa ospital si lolo? Tanong niya kaagad dito at pagkatapos ay sinulyapan din niya si Carter. Mabilis na sumagot si Roxanne sa kanya dahil sa pagsulyap niya kay Carter. Jocelyn, maling iniisip mo. Hindi si Carter ang sabi sa akin kundi isang kakilala dito sa ospital. Mabilis itong pagpapaliwanag sa kanya. Talaga, matalim niyang tinignan nito. Mabilis naman na sumagot si Carter sa kanya. Sa tingin mo ba maharap ko pang sabihin sa kanya? Inis na tanong ito sa kanya kaya naniwala na lamang siya. Ngunit muli siyang napatingin kay Roxanne. Wala akong pakialam kung paano mo nalaman ng tungkol dito at wala din akong pakialam kung anong intensyon mo sa pagpunta mo rito. Pero masasabi ko lang umalis ka na dito ngayon dahil hindi ka kailangan dito ngayon. Sabi niya nakataas ng noo. Pero Jocelyn, napakagatlabi ito't pagkatapos ay tumitik sa mga mata niya. Alam ko namang ayaw sa akin ni Lolo pero hindi naman ako galit sa kanya. Ang akin lang gusto ko lang din naman siya makita. Ngunit hindi siya nagpadala sa sinabi nito. Alam mo palang hindi kanya gusto pero bakit pumunta ka pa rito, Roxanne? Ganun na ba kakapal ang mukha mo? Tanong niya dito. Napakakapal talaga ng mukha nito. Nagpapanggap pa itong concern kunwari pero alam naman niyang natutuwa ito. Sa loob-loob nito dahil tuluyan ng walang magiging hadlang sa pagmamahala nila ni Carter kapag nagkataon. Nang makita nitong hindi siya talaga papayag na makita nitong kanilang lolo, ay kaagad nitong sinulyapan si Carter. Carter please, huwag mo sanang hayaan akong itaboy ni Jocelyn. Dahil alam ko malubhan ang sakit ni lolo at gusto kong bago man lang siya mawala ay gusto ko siyang. Hindi pa man ito natatapos ang sinasabi nito ay mabilis na niyang napadapong kanyang palad sa pisngi nito. Hindi kaagad na nakapag-react si Roxanne sa labis na gulat dahil sa ginawa niya at pagkatapos ay muli na naman niya itong sinampal sa kabilang pisngi naman ito. Malakas ang ginawa niyang mga sampal. Halatang-halatang maputi nitong pisngi ang mga iniwang marka ng palad niya. Ang kapal naman talaga ng mukha mo, Roxanne, ha? Sino ka para sabihing mawawala na si Lolo? Wala kang karapatan. Kung hindi mo pa ititikom yung bibig mo, sinisiguro kong paduduguin ko yan. Nanginginig sa galit na sad ni Jocelyn dito. Sinasabi ko na sa'yo, umalis ka na dito ngayon din. Kung ayaw mo namang magkusang umalis, ako mismo magtutulak ng wheelchair mo. Palabas ng ospital na to. Galit na sabi niya pa rin dito, nalalaki ang mga matang nakatitig lamang to sa kanya. Marahil ay labis nung nabigla dahil sa ginawa niya. Isa pa ito ang unang beses nakita siya nitong naging ganon kaagresibo. Isa pa hindi lamang ito dahil maging si Carter ay yun pa lang din ang unang pagkakataon na nakita niya si Jocelyn ng ganon. Nakatitig lamang si Carter kay Jocelyn at halos hindi din siya makagalaw dahil sa sobrang gulat niya. Hindi niya akalain na magiging ganon ang reaksyon ni Jocelyn. Dahil sa sinabi ni Roxanne at naintindihan niya naman ito dahil nag-aalala lamang ito sa kalagayan ng kanyang lolo. Palagi itong nakangitit ni minsan hindi ito nawala ng kontrol sa sarili. Pero ngayon ang unang pagkakataon niya nasaksihan ito. Mukha itong isang mabangis na tigre na walang kinatatakutan at handang lapain ang anumang humarang sa daraanan nito. Carter! Nanginginig ang boses na tawag sa kanya ni Roxanne at tumingin sa kanya na tila ba nangihingi na saklolo mula sa kanya. Lumayas ka! Sigaw ni Jocelyn dahilan kung bakit hindi nakapagsalita si Carter. Dahil sa galit na aura ni Jocelyn, ay mabilis na pinagalaw ni Roxanne ang wheelchair nito at nagmamadaling umalis mula sa harap nila. Dahil sa labis na pagkapahiya. Samantalang sa loob ng silid, hindi napigilan ng matandang pangiti nang marinig niya ang pagsigaw ni Jocelyn. Sa wakas, marunong na magalit ang apo ko at dahil yun sa akin. Masayang masaya ako dahil dito, mahinang sabi nito sa dalawa. Pagkatapos kong mawala ay aking apong pinaka-inaalala ko. Kailangan yung mga ako sa akin na alagaan siyang mabutit po protektahan. Dagdag pa nito. Tumango naman ng mga ito bilang sagot. Isa pa ang paghihiwalay nila. Dapat ay magpa-file sila ngayon ngunit kailangang kumbisihin niyo muna sila na huwag na yun ituloy pa. Umaasa ako ng aking mga apo ay tatandang magkasama hanggang sa huling sandali ng mga buhay nila. Bili niya sa mga ito.
Kayo nang bahala sa kanilang dalawa. Dagdag pa ng matanda na mas lalo lamang nagpaluha kay Leticia. Call Carter for me at papasukin niyo siya rito. I want to talk to him. But papa, pigil nilang dalawa ni Arman. Don't worry, hindi ko pa ipipikit ang mga mata ko hanggang hindi ko pa nakakausap ang apo ko. Sabi nito sa kanila kay napanatag naman sila't dali-daling lumabas upang tawagin na nga si Carter. Pagpasok pa lamang ni Carter, hindi na niya napigilan pang kanyang mga luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Agad siyang lumapit dito at pagkatapos, hinawakan ng kamay nito bago nagsalita. Lolo, nandito na ako. Halos bulong na sabi niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May isa lang hiling ang iyong lolo. Susundin mo ba? Mahinang tanong rin nito sa kanya. Agad siyang napatango. Sabihin mo sa akin lolo kung ano yon. Humugot to ng malalim na buntong hininga at pagkatapos ay nagsalita. Pwede bang huwag mo nalang iwanan ng paborito kong apo dahil siyang inaalala ko. Kailangan mo siyang mahalin, alagaan at ingatan. Kaya mo bang gawin yon para sa akin? Mahinang tanong nito sa kanya, bahagyang natigilan si Carter. Dahil sa tanong ng kanyang lolo ngunit sa huli tumango siya. Opo lolo, sagot niya rito at pagkatapos ay napahigpit ng hawak sa kamay nito. Pinapangako ko po yun sa inyo lolo, dagdag pa niya sabi dito. Agad na gumuhit ng ngiti sa labi nito pagkatapos. Mabuti naman kung ganon, sabi ngiti sa kanya. Mapapanatag ng loob ko kung ganoon, malalim na humugot to ng hininga. Gusto kong makausap ang apo ko. Sabi ng matanda kaya mabilis siyang tumango dito at pagkatapos ay hinalikan niya munang noon nito bago tuluyang lumabas ng silid upang tawagin si Jocelyn. Nang lumabas si Carter kagad na napatayo siya at sinalubong to. Tumingin to sa kanya. Hinahanap ka ni Lolo. Sa kanilang lahat ay siyang pinakahuling tinawag nito. Tinanguan niya ito at pagkatapos ay naglakad papasok ng silid ngunit nandun pa lang siya sa tapat ng pinto'y nahulog ng luha ni Jocelyn. Sa kanyang mga mata kaya mabilis siyang pinunasan yon. Alam niyang gusto siyang makita ng kanyang lolo na nakangitit hindi ang puno ng luhang mga mata. Kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang luha sa pagbagsak ng mga to mula sa mga mata niya. Hindi siya dapat makita nitong umiiyak. Hindi dapat nito makita. Matapos nang mapunasan ng kanyang mga luha ay pinilit ni Jocelyn na magpaskil ng ngiti sa kanyang labi. At pagkatapos ay tuluyang pumasok sa loob. Dumiretso siya sa tabi nito at kagad na hinawakan ng kamay nito. Lolo, ako to. Ang paborito niyong apo. Mahinang bulong niya at pilit na pinipigil ang mapahikbi. Pinilit niyang ngumiti sa harap nito. Dapat niyang ipakitang masaya siya sa kabila ng lahat. Kailangan niyang kahit papano gumaan ang loob nito at huwag na mag-alala pa. Ngunit kahit na anong pigil niya sa kanyang emosyon, ay hindi niya napigil na kumuwala ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Iha, huwag kang umiyak. Alam mo naman ang kamatayan ay parte ng buhay ng tao. At ang bawat isa sa atin ay darating talaga sa yugtong ito. Kaya nga lang nauna na si Lolo. Alam kong kapag nawala ako ay ikaw ang pinakamalungkot sa lahat. Sabi nito sa kanya. Mas sumigpit ang hawak ni Jocelyn sa kamay nito. At pagkatapos ay napailing habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi Lolo, huwag kang umalis. Ayoko umalis ka. Gusto kong makasama ka pa. Humihikbing sabi niya. Diba nag-usap na tayo na dadalhin kita sa mga lugar na gusto mo? Hindi ba basta magpapagaling ka ng lolo? Hindi ko pa ba natutupad yun sa'yo kaya huwag mo muna kaming iwan. Napakagatlabi siya, hindi niya kayang pigilan ang mga luha niya at iyak siya ng iyak dahil hindi niya matanggap. Pakiramdam ni Jocelyn na isang masamang bangungot lamang iyon at sana pagising niya sana'y maayos ng lahat. Iha, alam ko masyado mong dinadamdam nung malaman mong hindi talaga nagkusa si Carter. Napakasalan ka pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi mahalaga kung paano kayo naging mag-asawa. Kung hindi ang pinakamahalaga sa lahat ay kung paano niya pagtitibayin yon isa pa. Lagi mo bang iniisip na pinilit ko si Carter na pakasalan ka? Dahil lang sa pagtanaw ng utang na loob dahil sa ginawa ng iyong ina? Dagdag nitong tanong sa kanya, mabilis siyang tumango dito. Talagang una pa lang ayun na talagang iniisip niya at lalo na sabihin niya sa kanya ni Roxanne. Napailing ang matanda at pagkatapos ay nagsalita. Nang iligtas ng nanay mong buhay ko at inakala mong kaya ka pinakasalan ni Carter, ay para lang makabayad ng utang na loob ay mali yun. Isa pa'y napakarami kong paraan para makabayad ng utang na loob kung gugustuhin ko dahil bibigyan ko lang siya ng pera. Bahay, sasakyan at mga alahas ay bayad na sana ako, hindi ba? Pero hindi ko yun ginawa. Mahabang paliwanag nito. Alam ko kasing sa ganitong paraan lang ako makakasiguro
Na magiging masaya ka sa buong buhay mo at oo, meron din akong dahilan kung bakit ko ginawa yon. Sa tagal ko na sa mundo'y marunong na akong kumilatis ng tao at nakita ko kung paano ka mamuhay. Nakita ko sa yung quality hinahanap ko. Ang Roxanne na yun hindi bagay sa apo ko. Alam kong hindi sila magiging masaya. Kung sakali mang sila ang nagkatuluyan. Dagdag pa nito, tahimik siyang nakinig dito, napatitig ito sa kanya at pagkatapos ay gumuhit ang isang ngiti sa labi nito. Pero ikaw iha, iba ka. Napakabait mo't napakasimple. Balang araw makikita ni Carter kung paano kakagaling. At habang tumatagal ang panahon na magkasama kayo, magbabago ang tingin niya sa'yo at matututunan kanyang mahalin. Isa pa'y tsak na magkakaroon kayo ng mga malulusog na mga sapling. Tandaan mo mga sinabi ko iha, bulong nito. Ngumiti siya rito at pagkatapos ay tumango. Opo lolo, tatandaan ko pong mga sinabi niyo. Tinapik nito ang kanyang kamay at pagkatapos humugot ng malalim na hininga. Sa umpisa ay mahirap talaga, ngunit habang tumatagal ay gagaan din lahat lalo na kung magtutulungan kayong dalawa. Kailangan niyong magsama sa hirap at ginhawa at naniniwala ko na sa huli magiging masaya kayong dalawa. Dagdag pa nito. Alam kong bihira ko lang banggitin ng lola mo pero siya ang babaeng minahal ko. Kahit na matagal na siyang namatay at alam kong dahil sa kanyang suporta at pagmamahal sa akin ay kaya kong nagtagumpay sa mga pangarap ko sa buhay. Sa bawat araw at oras na nasa tabi ko siya ay nagiging malakas ako. Sa bawat pagsubok na dumarating sa aking buhay hanggang sa nagbunga lahat ng pagod ko. Dahil sa suporta niya. Ngunit kung kailanman kami nagkaahol sa buhay ay saka naman siya nagkasakit at tuluyan na akong iniwan. Ngayon na sigurong tamang oras para magkasama na kaming muli. Sabi nito at pagkatapos ay ngumiti. Ilang beses na niya ito nakita at iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakita niya ang ngiti nito ay galing sa puso at walang anumang bahid ng kahit na anumang emosyon, bukod sa pagiging payapa. Mukhang mahal na mahal mo talaga sa lola, lolo, mahinang sabi ni Jocelyn. Oo, sagot nito at pagkatapos ay tila lumipad ang isip nito. Mahal na mahal na mahal na mahal. Sagot nito at pagkatapos ay tumitig sa kanya. Katulad mo rin si lolo, nagmamahal at namimiss ko ng lola. Ngayon ay sobrang saya ko dahil malapit ko na siyang makasama ulit. Bulong nito. Pagkasabi nito'y bigla na lamang bumigat ang paghihinga nito kaya mabilis siyang nagsali ng tubig sa baso at pinainom dito. Pagkatapos nitong inumin ng tubig ay pumikit ito. Napatitig si Jocelyn sa nakapikit nitong mga mata at hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng takot ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Tumayo lamang siya sa tabi nito tahimik na nakamasid. Ilang minuto pang nakalipas, dahan-dahan itong minulat ang mga mata ng matanda at nahihirapang bumulong sa kanya. Iha, may iniwan akong susi para sa'yo at gamitin mong susing yon para buksan ang pangalawang drawer sa aking silid. May iniwan akong sulat para sa'yo dahil hindi ko na kayang sabihin pa sa'yong lahat kaya dinaan ko na lamang sa sulat. Halos bulong na lamang nasabi nito sa kanya. Sige po lolo, babasahin ko po kagad pag uwi ko. Sagot niya rin naman dito. Napakagatlabi siya habang nakatitig dito. Hanggang sa mga oras na yon, hindi tumigil ang pag-aagos ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Hanggang sa narinig niya itong muling nagsalita kahit na hirap na to. Iha, kung patuloy kang iiyak, hindi ako magiging komportable. Dahil sa sinabi ng matanday, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha sa mata at pagkatapos ay tumingin dito. Hindi na ako iiyak, lolo. At may gusto rin akong ipagtapat sa'yo, sabi niya. Biglang tanong nito sa kanya na may kahalong pagkagulat ang reaksyon nito. Mabilis siyang yumukot pagkatapos nilapit ang kanyang bibig sa tenga ng matanda. Lolo, sa totoo lang, matagal ko nang mahal ang apo niyo. At mahal na mahal ko po siya. Huwag na po kayong mag-alala, lolo, dahil pinapangako kong iingatan kong pagiging mag-asawa naming dalawa, katulad ng bilin niyo. At bigla siyang napatigil pagkatapos napahawak sa kanyang puso at hindi na iwasang mapangiti. Lolo, buntis ako. Masayang sabi niya dito. Umayos siya ng tayo't nakita niya nang marinig ng matanda. Ang sinabi niya bigla na lamang nagningning ang mga mata nito sa labis na tuwa. Alam niya sobrang excited tong magkaapo sa tuhod at hindi kaagad to nakapagsalita pero halatang sobrang saya nito. Alam niya na kaagad kung anong unang itatanong nito sa kanya kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay nito at pagkatapos ay tumitig sa mga mata nito. Totoong sinabi ko sa inyo lolo at hindi yun gawa-gawa lamang. Hindi ko magagawang magsinungaling sa'yo't nalaman ko lang ito 2 buwan na nakalipas. Sabi niya, Lolo, huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat ng pahit bilin niyo at poprotektahan ko magiging anak ko at ang aming pamilya. Sabi niya pa rito,
Tuwang-tuwang matanda dahil sa mga sinabi ni Jocelyn at may ngiti sa labing sumagot. Mabuti kung ganon. Ilang sandali pa'y bigla na lamang tong huminga ng malalim ng sunod-sunod at pagkatapos nga nitong maging masaya ay bakas na sa mukha nitong matinding pagkapagod. Alam ni Jocelyn na sa mga oras na yon ay nang huling sandali ng kanyang lolo. Ang instrumento sa tabi nito ay biglang gumawa ng isang marahas na tunog at pagkatapos ay dahan-dahan tong napapikit ngunit habang patuloy na tumutunog ang instrumento ay nag-iwan ng isang mapayapang ngiti sa labi ang kanyang lolo. Doon biglang pumasok ang lahat ng nasa labas at maging ang mga doktor ay nagmamadaling pumunta doon. Sinubukan ng mga doktor ang kanilang makakaya upang iligtas pang buhay nito. Ngunit wala nang nagawa pang mga ito hanggang sa tuluyan na nga itong dineklarang patay. Sabi ng doktor ay mukhang napakapayapa ng kanyang lolo nang mawalan to ng hininga. Mukhang wala itong pagsisisit masayang umalis at makikita naman yan sa mukha nito habang nakapikit. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin yung sapat para hindi sila mapuno ng lungkot at paghihinagpis sa pagpanaw ng kanilang lolo. Nakaupo siya sa tabi nito ngunit hindi siya gumagalaw at hawak-hawak pa rin yung kamay nito na hindi na gumagalaw pa. Habang nakatitig dito hindi niya matanggap na yun ang katotohanan at halos ayaw pa rin mag-sink in sa utak niya. Hindi siya makapagsalita at hindi niya makuhang gumalaw dahil sa labis na pagkabigla. Hindi niya inaasahang magiging ganito pala kasakit ang pagpanaw ng kanyang lolo. Sobrang sakit kaysa nung mawala ang kanyang ina. Masyado niya itong minahal dahil ganun din naman ito. Wala ng kanyang lolo, naramdaman niyang pagyakap sa kanya ng kanyang biyanan at pagkatapos ay napaiyak. Iha anak, magsalita ka. Huwag mo naman akong takutin, sabi nito sa kanya. Ano kayang mangyayari ngayong wala ng matandang abuelo? Anong sulat kayang iniwan nito kay Jocelyn? Mapanindigan kaya ni Carter ang pangakong iniwan niya sa matanda na hindi niya iiwan si Jocelyn? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.